Nasa tuktok na ang bilang ng mga Pinoy na dinadialysis dahil sa klase ng mga ulam na ito. Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ako si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living. So, organic living, it means evergreen content na kung saan ay may mahalagang information na hinahatid sa inyo. Ito yung content na kumbaga sa kanin, hindi siya mapapanis. Hindi siya mag-expire o habang habang buhay na tinatangkilik o kailangan ng mga viewers upang may guide sila upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan. So bago yan, ako pala si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living at ang inyong ka-healthy tips. So guys, bago yan, paki-subscribe, paki-like at paki-subscribe naman po sa video ito. And then, kung nagustuhan nyo ang video ito, please stay at makinig kayo hanggang dulo dahil napakahalaga po nitong tips na ito dahil ito'y tungkol sa ating kalusugan. May matutunan o may makukuha kayo na aral tungkol sa ating kalusugan. At baga nga, health is wealth. So guys, simulan na natin. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa, direct to the point na po tayo. So nasa tuktok na ang bilang ng mga Pinoy na dinadialysis dahil sa klase ng mga ulam na ito, no? Dumarami ang mga Pinoy na dinadialysis dahil sa ulam na ito. Una, instant noodles at instant sabaw. Kaya sinasabing instant sabaw, kaya di ba kasing instant noodle o yung mga cup noodles, pag nilalagyan lang ng mainit na mainit na tubig, tapos pinapaluto lang siya sa mainit. So, yun ang sinasabing instant na sabaw. Isa ito sa pinakamataas na sodium. Isa sa pinakamataas na sodium kasi napakaalat, no? Napakaalat at saka yung mga noodles kasi, yung instant noodles, mahirap yan matunaw sa atin sa loob ng ating bituka. Hindi lang mahirap matunaw, kundi nagbibigay din ng saring-saring sakit. Isang pack pa lang ay pwedeng maglaman ng halos buong daily sodium limit. Ay nako, isang pakete pa lang ng isang noodles ay halos buong daily, ano, ang yung alat na halos maramdaman nyo na isang araw ang alat ng isang sodium limit. Kapag madalas kainin, tumataas ang high blood pressure, mas napapagod ang kidney sa pag-filter ng asin. So, ayan na guys. Kapag madalas kainin, araw-araw nyo kinakain, twice a week, thrice a week, nagkakaroon kayo ng high blood. So, kung kayo may high blood, mas lalong tataas ang high blood pressure nyo at mapapagod ang inyong kidney sa pag-filter, no? So, kaya kapag mapagod na ang inyong kidney sa pag-filter, yan ay magkakaroon na kayo ng CKD or UTI, no? So, guys, number 2, processed meats and hotdog, tulad ng hotdog, ham, longganisa at tocino. Karaniwang ulam ito sa almusal ng maraming Pilipino. O di ba? Kung sa mahirap lang sa mahirap lang dun sa amin katulad ko na mahirap, noon naalala ko nang kumakain kami tuwing agahan, kanin tapos yung okra o talong na parang steam lang na okra at saka talong, yung kumbaga sa Bisaya nila puwahan, dutot lang ng toyo o ano pa yung suka, masarap na yan, mayaman na yan sa amin, mayaman ng sustansya. Pero dun sa mga mayayaman, kadalasan sa mga mayayaman, kapag ang kanilang almusal ay ganito, hotdog, ham, longganisa, tocino at itlog at tuyo, yan ay nakakapag sakit ng kidney natin. Minsan kakaroon pa ng UTI. So ngayon kami, yung sa amin is sa mag-ama ko, mahilig sila sa mga tinola na isda, yung mga sariwang ano ganun pa. Ayun. So karaniwang ulam 'to sa almusal na maraming Pilipino, pero mataas ito sa sodium.
preservatives, and phosphates. Oh, yun. Ang mga instant noodles sa mga processed meats ay mataas sa sodium, preservatives, and phosphates. Kapag napasobra, pwedeng makasama sa kidneys, okay? Kapag mapasobra ang pagkain nyo, nakakasama siya sa ating kidneys. Pwedeng magpataas ng BP, blood pressure. So, kaya guys, please iwasan na lang yung mga ganyang pagkain para hindi lalala kung may UTI kayo, para hindi lalala ang inyong UTI at hindi lalala ang inyong high blood. Tuyo, pangatlo, tuyo, daing, tinapa at bagoong. Ayan, ako inaamin ko hindi ko talaga maiwasan yung bagoong. Pero hindi naman araw-araw, hindi naman madalas, kumbaga tinitimbang ko lang din sa tamis at alat, no? Masarap sa kanin pero napakataas sa sodium. Ayan, naranasan ko yan yung sa bagoong. Naranasan ko yan after 1 week, 2 weeks, naramdaman ko na yung sakit, no? Dahil sa palagi kong kinakain na bagoong. So, iwasan na natin yan guys. Iwasan na dahil ako naranasan ko na talaga ito. Iwasan na natin kasi nakakasama sa ating kalusugan. Kapag madalas kainin, pwedeng magdulot ng fluid retention, no? Pwedeng magpataas ng blood pressure, pwedeng magpahirap sa kidneys. Yes. Pwedeng magpahirap sa kidneys kasi sumasakit na yung balakang natin, mahirap na tayo makatayo, nahihirapan na tayong tumayo ng gano'n, nahihirapan na tayo magyuko o magtagilid kasi nga apektado na yung kidneys natin, no? Lalo na yung may mga high blood, ito ay bawal na bawal. Aminin ko yung mga maalat, masarap ikain sa kanin. Pero masarap din sa sakit ng katawan na inyong nararamdaman. Okay? Pang-apat, dilatang ulam like corned beef, meatloaf, sardinas. Mahilig kami ng sardinas kasi halo namin sa udong or miswa. Hindi naman siya masama kumain ng sardinas, basta huwag lang palagi, ano? Huwag lang palagi kasi noon pa man alam ko na ito bawal. Pero dahil favorite ng anak ko, pwede naman kumain ng udong na hindi sardinas yung ano. Pero kung hindi naman, wala namang available na pwedeng pansahog. Okay lang guys, basta paminsan lang yung sardinas, yung mga dilata, no? So, madali itong ihanda kaya madalas kainin. O di ba? Halimbawa, yung tinatamad ka magluto o gusto mo gutom ka na, hindi mo na kaya magantay pa ng mga ulam na fresh o masinabaw. So, ang mas madali sa iyo para makakain ka agad yung mga dilata. Pero guys, please iwasan nyo na yung mga ganong ulam kasi nakakasama sa ating kalusugan, lalo na dun sa mga bata pa lamang, no? Yes. Pero kadalasan ay may mataas na sodium preservatives. Kapag napasobra, pwedeng magdulot ng hypertension, pwedeng makaapekto sa kidney health. So, number 5, chicharon at maalat na pulutan. Ayan, yung nagiinuman, yung kumbaga nagtambay lang kayo dyan sa tabing dagat, nagchichikahan, tapos yung pulutan nyo habang nagmamartes kayo, yung mga chicharon, hindi nyo namalayan, ubos nyo na pala yung chicharon hanggang sa yung asin, ganun-ganun nyo pa. Oh, so, yun, isa rin yan sa nakakasama ng ating kidney, ano? Kadalasang sinasabay sa alak, yes, masama din yan. Hindi lang sa alak, kahit yung nagbabanding tayo, kung saan kayo nagtatambay, tapos sabay marites, habang nagmamarites, sabayan ng mga chicharia na chicharon. Pero mataas ito sa asin, unhealthy fats, no? Kasi 'di ba pag chicharon, parang binababad din sila sa asin hanggang sa mag-absorb na dun sa ilalim. Ayan, bago na prituhin. Tapos marami pang mantika or oil. So, unhealthy fats nga di ba? Ang kombinasyon na ito ay pwedeng magdulot ng mataas na kolesterol, mataas na blood pressure. Ayan, magkakaroon ka ng kolesterol, mataas na kolesterol at magkakaroon ng tataas ang iyong blood pressure. Number 6, instant chicharia at chips tulad ng mga Nova, Piatos, ganon. Tapos mga super crunch, ganyan. Sinasabi nila yung
Yung fortified daw, yun daw ay healthy. Ganun pa rin yun kasi chicharia din yan. Hindi yan healthy kasi chicharia din yan. Pero ang mga ito ay mataas sa sodium, additives, yan. Iwas-iwasan nyo na guys kasi lahat ng yan na binanggit ko ay nakakasira ng ating kidneys, nakakapataas ng cholesterol at high blood. Kapag napasobra, pwedeng magpataas ng BP. Pwedeng magdulot ng strain sa kidneys. Okay. Yun. So, yan guys. Napakahirap po pag magkasakit ng tulad ng binanggit ko dito kasi maraming Pinoy ay nagkakadialysis dahil dyan sa mahilig sa soft drinks, mga processed food, chicheria, lahat ng binanggit ko doon ay yun ay nakakasama sa ating kidneys at nagpapataas ng ating blood pressure at cholesterol. So guys, okay. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please pa-like and pa-subscribe naman. Pakipindot na rin po ng notification bell para manonotify kayo tuwing ako'y mag-uploads ng mga video. Ito ay napakahalaga. Ito ay organic living, no? Organic living na ito'y tungkol sa ating kalusugan. Ayan, sinesearch ko po ito bago ko po inahatid sa inyo dahil para makatulong at maibsan ang inyong at makaiwas kayo sa mga ganyang bagay, sa ganyang pagkain para maiwasan natin ang mga unhealthy foods at hindi magkakasakit. Hindi tataas ang ating cholesterol at blood pressure at hindi tayo magkakaroon ng sakit sa kidney. So, bago yan, shoutout po sa aking mga viewers. Thank you po sa inyong pagmamahal at sa inyong suporta. So, hanggang dito na lang. Please subscribe and kung nagustuhan nyo, paki-comment po sa baba. So, thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye.